Isang pirasong papel lang pala ang halaga ng buhay ng tatay ko sa kanila. Habang nag-aagaw buhay ang aking ama, abala si Damian sa kanyang kayamanan. Binayaran kita, Sofia, kaya sumunod ka, bulyaw niya. Ngunit nagkamali sila. Ang babaeng itinuring nilang basahan, ngayon ay titindig na bitbit ang katotohanang dudurog sa kanila. Handa na ba ang mga Cortez sa pagguho ng kanilang palasyo? Sino ang tunay na biktima? Huwag kang umasa na magiging tunay na asawa kita, Sofia. Pinayaran ko ang buhay ng tatay mo, kaya binili ko rin ang kalayaan mo. You are just a signature on a paper, a business transaction that I needed to close. So, don't you ever dare look at me with those eyes as if we have something more. Ang boses ni Damian ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang malawak na opisina. Bawat salita niya ay tila mga bubog na pilit ibinabaon sa aking pandinig. Walang bahid ng awa, walang puwang para sa kahit katiting na dignidad. Habang binibitawan niya ang mga katagang iyon, ang aking mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa isang maliit na plastic na supot. Sa loob nito ay ang huling piraso ng gamot ni tatay na nakuha ko pa sa pangungutang sa botika kaninang umaga. Ang dulo ng aking mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak. Pilit na kumakapit sa tanging dahilan kung bakit ako nakatayo sa harap ng malupit na lalaking ito. Pinapanood ko ang dulo ng mamahaling ballpen na nasa ibabaw ng lamesa. Ang makinang naginto nito ay tila nangungutya sa aking kahirapan. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting pagkadurog ng aking pagkatao. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihing hindi ako isang gamit na pwedeng bilhin at itapon. Pero ang bawat pintig ng aking puso ay bumubulong ng pangalan ni tatay. Ang imahe ng kanyang payat na katawan na nakaratay sa ospital, ang tunog ng makinang dahan-dahang nagbibigay sa kanya ng hiram na buhay, iyon ang nagsisilbing tanikala na pumipigil sa aking dila. Tila nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Ang paligid ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng hangin na tila gustong sumakal sa akin. Ang bawat marangyang kagamitan sa loob ng silid na ito, ang mga leather na upuan, ang mga painting na ginto ang frame, ay tila mga saksi sa aking pagbebenta ng sariling kaluluwa. Ang aking kamay na hahawak sana sa ballpen ay tila naging kasing bigat ng tingga. Hindi ko maramdaman ang sarili kong mga daliri. Tanging ang mabilis at masakit na kabog ng aking dibdib ang nagpapaalala sa akin na humihinga pa ako. Tumingin ako kay Damian. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang malalim na balon na walang tubig. Wala akong nakitang kahit anong bakas ng tao sa loob niya, tanging ang anino ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling suit. Sa sandaling iyon, alam kong wala na ang Sofia na kilala ko. Ang babaeng may pangarap, ang babaeng naniniwala sa pag-ibig, ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng silid na ito. Hanggang kailan ko kayang ipagpalit ang sarili kong dangal para sa isang hiningang hiram? At sa dulo ng lahat ng ito, may matitira pa kaya sa akin maliban sa isang pangalang nakasulat sa isang kontrata ng luha? Dahan-dahan kong inabot ang ballpen. Ang malamig na metal nito ay tila humalik sa aking balat, isang halik ng kamatayan para sa aking kalayaan. Bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, ang katahimikan ng opisina ay bumasag ng bumukas ang pinto nang walang babala. Damien, ayos na ang lahat.
Nakaalis na ang ambulansya, wika ng isang boses mula sa pinto. Isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti ang pumasok, si Victor. Pero huwag mong kalimutan, Sofia, ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa tatay mo. May mga mata kami sa bawat sulok ng ospital. One wrong move and the machines stop. Nabitawan ko ang ballpen. Ang tunog nito nang tumama sa sahig ay tila isang kampana ng babala na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Hindi lang pala ako alipin ng kasunduang ito. Ako ay isang bihag sa isang laro na wala akong pagkakataong manalo. Tumingin ako kay Damian, umaasang may makikitang kahit katiting na pagtutol sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang nakatitig sa akin, malamig at mapanghusga. Sign it, Sophia, or we can end this right now, utos ni Damian. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng bitay. Sa gitna ng aking takot, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa aking isipan. Sino ba talaga ang mas nakakatakot, ang taong lantad ang kasamaan o ang taong binili ang iyong kaligtasan para lamang gawin kang bilanggo sa loob ng kanyang palasyong ginto? Ang amoy ng chemical ay hindi sapat para burahin ang lansa ng pinanggalingan mo, Sofia. Kahit balutin ka pa namin ng ginto, mananatili kang isang pulubi na pumasok sa pamamagitan ng likod bahay. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyon. Nakatayo siya roon, ang kanyang mamahaling seda na suot ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri na nakatingin sa akin. Nasa sahig ako, nakaluhod, at ang aking mga kamay ay babad sa balde ng tubig na may matapang na sabon. Pinupunasan ko ang bawat dulo ng marmol na sahig. Ang lamig nito ay tumatagos sa aking mga tuhod hanggang sa aking mga buto. Pinilit kong huwag iangat ang aking tingin. Pinanatili ko ang aking ulo na nakayuko, hindi dahil sa galang, kundi dahil ayaw kong makita niya ang mga luhang pilit kong ikinukulong sa aking mga pilik mata. Ang bawat kuskos ko sa sahig ay tila isang pagtatangkang burahin ang sarili kong dignidad. Habang ginagawa ko ito, ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni tatay. Naalala ko ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid para lang mapag-aral ako ng nursing. Ang mga kamay na yon na dati ay humahaplos sa aking buhok tuwing ako ay nalulungkot. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nakakabit sa mga tubo at ang aking pagluhod dito sa harap ng isang matapang na babae ang tanging paraan para manatili siyang humihinga. Nararamdaman ko ang hapdi ng sabon sa mga sugat sa aking daliri, mga maliit na hiwa na nakuha ko sa pagtatrabaho sa ospital. Ngunit ang hapdi sa aking balat ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala na ako ay isang bilanggo sa loob ng isang palasyong hindi kailanman magiging tahanan. Huwag kang tumunganga riyan. Pagkatapos mo riyan, linisin mo ang silid ni Damian. Siguraduhin mong walang kahit isang alikabok dahil katulad mo, ang dumi ay walang lugar sa bahay na ito. Dagdag pa ng matanda bago siya naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat hakbang ng isang hatol na walang katapusan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang basahan at muling isinawsaw sa balde. Ang tubig ay malabo na,
kasing labo ng aking kinabukasan. Sa sandaling iyon, tinanong ko ang aking sarili, ito ba ang buhay na pinili ko? O ito ang buhay na pinili ng tadhana para sa akin dahil lang sa ako ay mahirap? Nang matapos ako sa pasilyo, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid ni Damian. Ang silid ay kasing lamig ng kanyang pagkatao. Amoy mamahaling pabango at lumang libro. Habang nagpupunas ako sa kanyang lamesa, isang maliit na drawer na bahagyang nakabukas ang umagaw sa aking atensyon. Sa loob nito may isang nakataob na litrato. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa aking kamay na abutin iyon. Sa kaba ng aking dibdib, dahan-dahan kong iniharap ang litrato. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Sa kupas na larawan, may isang babaeng nakangiti. Isang babaeng may parehong hugis ng mukha, parehong mga mata, at parehong malungkot na ngiti na mayroon ako. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi ito ang asawa ni Damian. Hindi ito si Doña Imelda. Sino ang babaeng ito na tila anino ng aking sariling pagkatao? Isang biglang tunog ng bumubukas na pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Mabilis kong ibinalik ang litrato ngunit huli na. Nakatayo sa pintuan si Damian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang hawak ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan ang mga gamit ko? Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Tumayo ako ng tuwid, pero ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa akin, at ang misteryong hawak ko sa aking alaala ay tila isang susi sa isang pintuang hindi ko alam kung dapat ko bang buksan. Ilapag mo yan, bulyaw ni Damian. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa hangin. Sa isang mabilis na hakbang, tinawid niya ang distansya sa pagitan namin. Inagaw niya ang litrato mula sa aking mga kamay nang may kasidhian na halos ikapilipit ng aking mga daliri. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng babae sa litrato. Ang kanyang mukha ay nababalot ng emosyong hindi ko maipaliwanag, pait, pangungulila, at isang galit na tila nakabaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Hindi mo ito pag-aari. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. At lalong wala kang karapatang hawakan ang anumang bagay na may kinalaman sa kanya. Mariin niyang sabi. Bawat salita ay may diin na nagpaparamdam sa akin na ako ay isang nanghihimasok sa isang sagradong lugar. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ang bulong ko, pilit na pinapawi ang panginginig ng aking boses. Lumabas ka, at huwag na huwag ka nang papasok sa silid na ito nang wala ang pahintulot ko, utos niya sabay talikod. Naglakad ako palabas ng silid nang may mabigat na pakiramdam. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila pasan ko ang buong mundo. Hindi ko maintindihan. Bakit parang nakikita ko ang sarili ko sa litratong iyon? Sino ang babaeng iyon at ano ang koneksyon niya sa isang lalaking tulad ni Damian na tila walang puso? Dumiretso ako sa garden, ang tanging lugar kung saan nararamdaman kong malaya akong huminga kahit sandali. Sa gitna ng mga bulaklak na tila nakikiramay sa aking kalungkutan, napaupo ako sa isang bench. Ang mga bituin sa langit ay tila mga mata na nakatingin sa aking pagdurusa. Maya-maya pa, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa damuhan. Hindi ito ang mabibigat na hakbang ni Damian, kundi ang marahang yapak ng isang taong nag-iingat.
Lumingon ako at nakita ko si Manang Rosa, ang matandang katulong na tila may lihim na awa sa akin mula noong unang araw ko rito. Huwag mong dibdibin ang galit ng amo mo, Hija. Bulong niya habang inilalagay ang isang basong gatas sa tabi ko. Ang mga Cortez ay may mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman. Manang, sino po ang babae sa litrato? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-asa na sana ay may magbigay sa akin ng sagot. Nag-atubili si Manang Rosa. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang nakikinig bago lumapit sa aking tenga. Siya ang nakaraan na pilit nilang ibinabaon sa limot. Siya ang dahilan kung bakit naging bato ang puso ng iyong asawa. Pero tandaan mo, Hija, ang mga multo ng nakaraan ay palaging bumabalik kapag ang kasalukuyan ay puno ng kasinungalingan. Hindi na siya nagsalita pa at mabilis na naglakad palayo. Naiwan akong nakatingin sa kawalan. Ang gatas ay unti-unti nang lumalamig, gaya ng kape na hindi ko man lang natikman dahil sa sobrang pagod at kaba. Habang nakaupo ako roon, isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Mula ito sa ospital. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Pasensya na, Sofia. Kailangan namin ng bayad para sa operasyon ng iyong ama sa loob ng 24 na oras o mapipilitan kaming itigil ang lahat ng suporta. Ang mundo ko ay tila gumuguho. Ang kontratang aking pinirmahan ay tila isang palabas lamang na walang laman. Sa gitna ng dilim, sa loob ng mansyong ito na puno ng mga lihim at poot, naramdaman ko ang isang matinding pangungulila sa isang taong hindi ko man lang nakilala ang babae sa litrato. Pakiramdam ko, siya ang susi sa lahat ng sakit na nararanasan ko at siya rin ang tanging pag-asa ko para mabuhay ang aking ama. Tumayo ako at humarap sa malaking bintana ng mansyon kung saan natatanaw ko ang refleksyon ng aking sarili sa salamin. Hindi ako titigil. Kung ang pag-ibig ni Damian ay nakakulong sa nakaraan, hahanapin ko ang susi para palayain siya. At sa prosesong iyon, palalayain ko rin ang sarili ko. Sino ka ba talaga? At bakit mo ako ginugulo sa bawat panaginip ko? Dito ka lang sa silid, Sofia. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Iyon ang huling utos ni Damian bago niya iniwan ang pinto na nakakandado mula sa labas. Ikalawang araw ko na itong nakakulong sa sarili naming silid at ang tanging bintana ay nakatingin sa isang madilim na bahagi ng hardin. Pakiramdam ko ay isa na akong ibong nakapaloob sa isang gintong hawla. Ang mga pakpak ay unti-unting napupunit dahil sa bawat pag-aspas na wala namang patutunguhan. Sa bawat oras na lumilipas, ang pangamba sa aking puso ay tila isang nakalalasong baging na gumagapang sa aking dibdib. Ang deadline para sa operasyon ni tatay ay papalapit na, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hampas ng orasan na naghihintay sa huling hininga ng taong pinakamahalaga sa akin. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, isang anino ang dumaan sa ilalim ng pinto. May isang sobre na ipinasok sa siwang. Mabilis ko itong pinulot. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba. Hindi ito sulat mula sa ospital. Ito ay isang paanyaya sa isang hapunan na may kasamang malupit na mensahe sa likod. Ang iyong presensya ay kailangan sa piging ngayong gabi. Huwag mong ipapahiya ang pangalan ng mga Cortez. Ang sulat ay galing kay Victor. Alam kong patibong ito. Alam kong sa bawat pagkakataong ipinapakita nila ako sa publiko, ito ay para lamang ipakita na ako ay isang asawang masunurin at perpekto.
habang sa likod ng mga kortina ay unti-unti nilang nilulunod ang aking dignidad. Ngunit wala akong pagpipilian. Kung hindi ako susunod, paano ko hihilingin kay Damian ang perang kailangan para sa operasyon? Nang dumating ang gabi, isuot ko ang bestidang iniwan ng mga katulong sa aking kama. Ito ay kulay pula, masyadong magarbo at masyadong kapansin-pansin, tila isang dekorasyon na nakasuot sa isang biktima. Nang bumaba ako sa hagdan, nakita ko si Damian na naghihintay sa ibaba. Nakasuot siya ng itim na suit. Ang kanyang anyo ay tila isang hari na walang balak maging mapagmalasakit sa kanyang nasasakupan. Pagkakita niya sa akin, isang matalim na tingin ang ipinukol niya. Ayusin mo ang iyong mukha. Hindi mo kailangang magmukhang isang taong papunta sa libing. Damian, kailangan ko ang tulong mo. Bulong ko habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Ang aking boses ay puno ng pakiusap, desperadong kumakapit sa kahit anong piraso ng pag-asa. Si tatay, kailangan niya ng operasyon sa loob ng isang araw. Pakiusap, ito lang ang hinihiling ko. Tumigil siya sa paglakad at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang bahid ng awa. Ang kasunduan natin ay tungkol sa iyong pagtira rito bilang asawa, hindi tungkol sa pag-aabala sa aking mga pondo para sa mga bagay na wala namang kasiguruhan. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na hapdi. Tumingin ako sa kanya, pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng tao na nakita ko noong nakaraang gabi sa hardin, pero wala. Ang mukha niya ay isang maskara ng yelo. Nang makarating kami sa piging, ang liwanag ng mga chandelier at ang ingay ng mga taong nagtatawanan ay tila isang gulo sa aking pandinig. Sa gitna ng lahat, nakita ko si Victor na nakangisi habang hawak ang isang baso ng alak. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila nangungutya. Sofia, napakaganda mo ngayong gabi. Sayang lang at hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit ka nandito. Wika ni Victor sa isang boses na tanging kaming tatlo lamang ang nakakarinig. Alam mo ba na ang perang ipinambayad ni Damian sa ospital ay unti-unti niyang binabawi sa bawat pagkakataong hindi ka sumusunod sa gusto ko? Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga. Tumingin ako kay Damian, ngunit umiwas siya ng tingin. Ang pagkakanulo na naramdaman ko ay tila isang malalim na sugat na hindi humihinto sa pagdurugo. Hindi lang pala ako bilanggo. Ako ay isang instrumentong ginagamit nila para sa kanilang sariling laro ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang aking takot ay unti-unting napalitan ng isang apoy na matagal ko nang pinipigilan. Kung ito ang laro nila, sisiguraduhin kong hindi lang sila ang mananalo. Ang musika sa loob ng ballroom ay tila isang nakalilitong ingay sa aking pandinig. Ang bawat halakhak ng mga taong nakapaligid, ang pagtama ng mga kristal na baso, at ang usok ng mamahaling tabako ay nagsasama-sama para pasikipin ang aking dibdib. Sa gitna ng ningning ng mga diamante at mamahaling alahas, nararamdaman ko ang aking sarili na tila isang anino, isang bagay na hindi kabilang, isang dayuhan sa mundong ito. Ngumiti ka, Sofia. Masyadong halata ang iyong lungkot. Bulong ni Damian sa aking tainga. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking baywang, isang posisyon na mukhang romantiko sa mga mata ng mga bisita, ngunit sa katotohanan, ito ay isang mariing paalala
na ako ay pagmamay-ari niya sa gabing ito. Pilit kong ikinurba ang aking mga labi, ngunit ang ngiting iyon ay kasing pait ng apdo. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ko si Victor na nakatingin sa amin, hawak ang isang baso ng champagne na tila naghihintay ng aking pagbagsak. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila paglapit ng isang mandaragit sa kanyang huling-huli. Damian, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ang aking boses ay isang manipis na hibla ng katatagan. Tungkol sa sinabi ni Victor, totoo ba? Hindi siya tumugon agad. Tumingin siya sa malayo, sa mga taong abala sa kanilang sariling mga usapan. Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo, Sofia. Ang mundo ni Victor ay puno ng mga anino at kasinungalingan. Pero ikaw, ano ang totoo sa iyo? Tanong ko, ang aking tingin ay pilit na humahanap ng kahit anong katapatan sa kanyang mga mata. Bago pa siya makasagot, isang grupo ng mga negosyante ang lumapit sa amin, naghahain ng mga papuri at mga salitang puno ng kaplastikan. Napilitan kaming makisali sa usapan. Ang bawat salitang binibitawan ko ay tila mga basang kumpas ng kamay sa isang maruming salamin, hindi malinaw at madaling mabura. Sa isang sandali ng pagkalito, nagpaalam ako na pupunta sa washroom. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo, nakita ko si Victor na nagmamadaling pumasok sa isang pribadong silid. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero sumunod ako ng palihim. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Siguraduhin mong hindi makakatanggap ng tulong ang matanda, narinig kong sabi ni Victor sa telepono. Kailangang mamatay ang ama ni Sofia sa lalong madaling panahon. Kapag wala na ang huling koneksyon niya sa labas, mas madali na natin siyang makokontrol. At ang perang dapat ay para sa operasyon, ilipat mo sa account ko. Ang bawat salita ay tila isang martilyong tumama sa aking bungo. Ang aking buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Hindi lang pala nila ako pinagkakaitan ng tulong, pinapatay nila ang aking ama para sa sarili nilang kasakiman. Ang aking mga tuhod ay nanginginig ng husto. Napahawak ako sa dingding para hindi matumba. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang luha na pilit na pumapatak. Gusto kong sumigaw, gusto kong pasukin ang silid at komprontahin siya, pero alam ko ang magiging kapalit. Kung lalaban ako ngayon, walang kahit sinong magliligtas sa akin at lalong walang magliligtas sa tatay ko. Dahan-dahan akong naglakad palayo. Ang bawat yabag ko ay puno ng pait at matinding galit. Hindi ako iiyak. Hindi na. Ang luha ko ay para sa mga taong mahina at mula sa sandaling ito, hindi na ako ang Sofia na madaling durugin. Nang bumalik ako sa ballroom, nakita ko si Damian na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat bahagi ng aking mukha, hinahanap ang anumang bakas ng aking nalaman. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling misteryoso at malamig. Anong nangyari sa iyo? Bakit ang putla mo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala na hindi ko mawari kung totoo o isa lamang bahagi ng kanyang laro. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Damian, kung may natitira pa mang konting pagkatao sa iyo, kailangan mong malaman ang totoo. Pero bago iyon, kailangan mong malaman na hindi mo na ako kailangang takutin. Dahil sa gabing ito, nawala na ang lahat ng takot na mayroon ako. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng ballroom,
Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga taong hindi alam ang digmaang nagsisimula nang sumiklab sa loob ng pader na ito. Ang gabi ay tila bumibigat. Bawat hakbang ko palayo sa ballroom ay tila isang pagtakas mula sa isang bilangguan ng mga kasinungalingan. Hindi ko na inintindi ang mga mapanghusgang tingin ng mga taong aking nadadaanan. Ang tanging nasa isip ko ay ang boses ni Victor sa telepono, ang malamig na hatol sa buhay ng aking ama. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng humahagupit na hangin. Hindi ko na naramdaman ang lamig. Ang init ng galit sa aking dibdib ay sapat na para painitin ang aking buong pagkatao. Sumakay ako sa unang taxi na aking nakita. Hindi alintana kung saan ito patungo. Basta ang alam ko ay kailangan kong makalayo sa lugar na iyon. Sa ospital po, ang tanging nasabi ko sa driver. Ang boses ko ay hindi nanginginig, hindi tulad ng dati. Ito ay patag, puno ng determinasyon. Habang binabaybay namin ang kalsada, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga naglalakihang mata na nakatingin sa aking pagbabago. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng sasakyan. Hindi na ito ang Sofia na laging nakayuko. Ang aking mga mata ay may talim na hindi ko akalaing kaya kong taglayin. Pagdating ko sa ospital, halos takbuhin ko ang pasilyo patungo sa ICU. Ang bawat tibok ng aking puso ay tumutugma sa bilis ng aking mga hakbang. Nang makita ko ang aking ama sa loob, nakakabit sa mga makinang nagpapanatili sa kanyang buhay, ang aking puso ay durog na durog. Ngunit sa halip na umiyak, lumapit ako at hinawakan ang kanyang nanlalamig na kamay. Tatay, hindi ko hahayaan na kunin nila kayo. Bulong ko sa kanyang tainga. Biglang bumukas ang pinto. Ang nurse na laging namamahala sa aking ama ay pumasok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sofia, buti at nandito ka. May mga lalaking dumating kanina. Sinubukan nilang kunin ang mga medical records ng tatay mo at sinabing may order mula sa administrasyon na ilipat siya sa ibang pasilidad dahil hindi na raw kaya ng pondo. Ang aking dugo ay kumulo. Sino ang nag-utos? Hindi ko alam, pero mukhang galing sa mataas na posisyon, tugon ng nurse. Alam ko na kung sino. Si Victor. Hindi lang siya naghihintay na mamatay ang ama ko. Gumagawa na siya ng paraan para pabilisin ito. Hindi niyo siya maililipat, mariin kong sabi. Kahit anong mangyari, mananatili siya rito. Ako ang bahala sa lahat. Paglabas ko ng silid, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa dulo ng pasilyo. Si Damian. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kadiliman. Hindi ko alam kung gaano siya katagal na nakikinig o kung bakit siya naroon. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa paglakad, ngunit hinawakan niya ang aking braso. Sofia, huminto ka, utos niya. Bitawan mo ako, Damian. Sagot ko ng hindi lumilingon. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ang kontratang iyon ay isang piraso lamang ng papel na wala ng saysay dahil nilabag niyo na ang bawat pangakong nakasaad doon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila naguguluhan. Humarap ako sa kanya, ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang mukha. Alam ko na ang ginagawa ninyo ni Victor. Alam ko na ang perang pambayad sa ospital ay kinukurakot ninyo. At alam ko na pilit ninyong pinapatay ang tatay ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang pagkalito ay napalitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag.
Hindi ito galit, hindi ito pagtatanggol, para itong pagkabigla. Hindi ko alam ang tungkol sa paglipat, Sofia. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging mas mahina. Pero kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating kumilos ngayon. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ko. Pagkatapos ng lahat ng pananakit mo sa akin? Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng paniniwala. Dahil sa gabing ito, ang kalaban mo ay hindi lang si Victor. Ang kalaban mo ay ang buong sistema na binuo namin. At kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, kailangan mo ang tulong ko. Sa gitna ng ospital, sa ilalim ng malamlam na ilaw, kailangan kong magpasya. Ang taong bumili sa aking kalayaan ang siya ring taong maaaring maging susi sa aking pagligtas. Maaari ko ba siyang pagkatiwalaan o ito na naman ba ang susunod na yugto ng kanilang laro? Paano kita paniniwalaan, Damian? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na ngunit puno ng diin. Ilang beses mo na akong ipinahiya. Ilang beses mong ipinaramdam na ang buhay ko ay isang maliit na detalye lamang sa iyong malaking negosyo? Hindi siya sumagot agad. Ang kanyang mga mata, na dati ay kasing lamig ng yelo, ngayon ay may bakas ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Tumingin siya sa pintuan ng ICU kung saan nakaratay ang aking ama. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa akin. Hindi ko alam ang tungkol sa mga dokumentong pinalabas ni Victor. Wika niya, ang boses ay seryoso at walang halong biro. Ngunit alam ko ang ugali niya. Kapag nakakita siya ng pagkakataon na wasakin ng isang tao, gagawin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Sofia, sa pagkakataong ito, hindi kita hinihiling na maniwala sa asawa mo. Hinihiling ko na maniwala ka sa isang tao na kasalukuyang nakikipaglaban sa iisang kaaway. Bago pa man ako makapagsalita, isang grupo ng mga armadong gwardya ang biglang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Ang kanilang mga uniforme ay hindi galing sa ospital. Sila ay mga tauhan ni Victor. Mabilis silang naglakad patungo sa amin. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila mga makinang handang sumunod sa anumang utos. Sir Damien! Bati ng pinuno ng grupo, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa amin ni Sofia. May utos po si Mr. Victor na ilipat na ang pasyente sa ibang pasilidad ngayon din. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Damian sa aking braso. Hinila niya ako patungo sa kanyang likuran, isang kilos na hindi ko inaasahan. Walang sino man ang maglalapit sa pasyenteng iyan, mariing sagot ni Damian. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may autoridad na nagpatigil sa mga gwardya. Ako ang nagmamay-ari ng kontratang ito. Ako ang nagbabayad sa ospital na ito. Umalis kayo rito bago ko kayo idemanda ng trespassing at attempted kidnapping. Nagkatinginan ng mga gwardya. Ang kanilang pag-aalinlangan ay halata. Alam nilang si Damien ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa mga Cortez, ngunit takot din sila kay Victor. Pero sir, utos po ito. Umalis! Sigaw ni Damien, ang kanyang boses ay yumanig sa buong pasilyo. Mabilis na umatras ang mga gwardya, halatang natatakot sa galit ng kanilang amo. Nang tuluyan na silang mawala, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ni Damian habang nakatayo kami sa harap ng pintuan. Hindi pa rin siya bumibitiw sa aking braso at sa sandaling iyon, ang init ng kanyang palad ay tila isang babala na ang laban ay nagsisimula na. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot.
Nakita mo ba? Kung hindi ako dumating baka wala na ang tatay mo rito. Tumingin ako sa kanya. Ang aking isipan ay naguguluhan. Bakit mo ginagawa ito, Damian? Ano ang mapapala mo? Minsan, ang paggawa ng tama ay hindi nangangailangan ng kapalit. Tugon niya, sabay bitaw sa aking braso. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Alam ni Victor na nakialam ako. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kailangan mong ilabas ang tatay mo rito at dalhin sa isang lugar na hindi niya mahahanap. Saan? Tanong ko. Sa bahay ng lola ko sa probinsya, sagot niya. Yun ang tanging lugar na hindi sakop ng impluensya ni Victor, pero kailangan nating gawin ito ngayong gabi. Sofia, kailangan mong magtiwala sa akin sa pagkakataong ito o mawawala ang lahat. Nakatitig ako sa kanya. Ang gabi ay naging isang madilim na daan na hindi ko alam kung saan hahantong. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong mukha, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang uri ng pagsisisi at isang pagnanais na ituwid ang lahat. Tumango ako ng dahan-dahan. Sa gabing ito, ang aking asawa, ang lalaking itinuring kong kaaway, ay siya na ring naging tanging pag-asa ko. Ang biyahe patungo sa probinsya ay tila walang katapusan. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan at ang bawat mabigat na paghinga ni tatay na nakahiga sa likuran, konektado sa portable na makinang dala namin. Nakaupo si Damian sa driver's seat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatutok sa madilim na kalsada. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Ang bawat tanong na pilit na kumakawala sa aking isipan ay tila napapaso ng katahimikan. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang babaguhin nito sa aming kasunduan? Huwag kang mag-alala. Basag ni Damian sa katahimikan. Hindi man lang lumingon sa akin. Pagdating natin sa bahay ni Lola, magiging ligtas kayo. Siya ang tanging tao na hindi kayang manipulahin ni Victor. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko sa wakas. Dati, tinuring mo akong isang gamit lang. Ngayon, inilalagay mo sa panganib ang iyong posisyon sa kumpanya para sa akin. Bumagal ang takbo ng sasakyan bago huminto sa gilid ng kalsada. Lumingon si Damian sa akin. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, isang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Noong nakita kitang pumasok sa mansyon, Sofia, nakita ko ang sarili ko. Mahina niyang wika. Ang bawat hirap, ang bawat pagyuko na ginawa mo, ay ginawa ko rin para mabuhay sa ilalim ng pamumuno ni Victor. Akala ko, kapag naging matigas ako, magiging ligtas ako. Pero mali ako. Mas naging bilanggo ako ng sarili kong puot. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa aking isipan. Ang lalaking akala ko ay halimaw, ay isa palang biktima rin ng sarili niyang mundo. Ang kanyang katigasan ay isang depensa lamang laban sa mundo na wala nang ginawa kundi saktan siya. Ang babae sa litrato, pabulong kong tanong. Siya ba ang dahilan kung bakit ka nagbago? Natigilan si Damian. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig ng bahagya. Siya ang aking ina. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal. At siya rin ang sinira ni Victor para makuha ang lahat ng kapangyarihan sa pamilya namin. Mula noon, nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magiging mahina. Pero Sofia,
Nung nakita kitang nagmamakaawa para sa buhay ng tatay mo, na-realize ko na ang tunay na lakas ay wala sa pagiging malupit. Wala ito sa kayamanan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait na naging malinaw sa akin sa unang pagkakataon. Nasa pagprotekta ito sa mga taong mahal natin. Ang bawat salita niya ay tila isang yelo na natutunaw sa aking dibdib. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng kawalan, unti-unti kong nakikita ang tao sa likod ng pagiging Tai-Fu. Biglang isang malakas na tunog ng gulong na dumulas ang bumasag sa aming pag-uusap. Mabilis na tumingin si Damian sa side mirror. "Kumapit ka!" sigaw niya. Mula sa likuran, dalawang sasakyan ang biglang sumulpot. Ang kanilang mga ilaw ay nakakasilaw na nakatutok sa amin. Nagsimula na silang bumuntot ng mabilis. Alam ko na ang mga ito mga tauhan ni Victor. Hindi nila kami hahayaang makatakas. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Ngayong alam ko na ang dahilan ni Damian, hindi ko na siya hahayaang mag-isa sa labang ito. "Damian, huwag kang titigil," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng tapang. "Hindi tayo matatalo ngayong gabi." Tumingin siya sa akin, isang matapang na ngiti ang sumilip sa kanyang labi bago niya nilubog ang tapak sa accelerator. Ang sasakyan ay humarurot sa gitna ng dilim, patungo sa isang kinabukasan na hindi ko na alam kung anong kulay. Pero alam kong hindi na ito magiging madilim gaya ng dati. Ang bawat pagpigtas ng hininga ni tatay ay tila isang babala na nauubusan na kami ng oras, habang ang mga ilaw ng sasakyang humahabol sa amin ay tila mga matang nanlilisik sa dilim ng gabi. "Damian, huwag kang hihinto. Hindi nila pwedeng makuha si tatay." Sigaw ko, habang ang aking mga kamay ay pilit na pinapanatiling matatag ang swerong nakakabit sa kanyang braso. Ang sasakyan ay yumayanig sa bawat lubak ng daan, at ang amoy ng sunog na goma ay humahalo sa amoy ng gamot sa loob ng sasakyan. "Kumapit ka, Sofia! Malapit na tayo!" Tugon ni Damian, ang kanyang boses ay puno ng tensyon habang pilit na iniiwasan ang bawat pagtatangka ng mga sasakyan sa likuran na kami ay banggain. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking puso. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa akin ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumingin ako sa aking mga palad na puno ng gasgas at bahid ng dugo. Ito ang mga kamay na nag-alaga, ang mga kamay na nagtiis, at ngayon, ito ang mga kamay na lalaban. Nakarating kami sa isang makitid na tulay na gawa sa bakal at kahoy. Sa dulo nito ay ang matatandang puno ng mangga na nagsisilbing tarangkahan ng hacienda ng kanyang lola. Ngunit bago pa man kami makatawid, isang itim na SUV ang humarang sa kabilang dulo, dahilan para mapatapak ng malakas si Damian sa preno. Ang tunog ng pagkadulas ng gulong sa graba ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na bukirin na palibutan kami. Bumaba ang mga lalaking nakasuot ng barong. Sa pangunguna ni Simon, ang kanang kamay ni Victor. Hawak niya ang isang pamilyar na folder, ang kontratang akala ko ay magliligtas sa amin, ngunit naging tanikala lang pala. "Sir Damien, Ma'am Sophia," panimula ni Simon na may mapanuyang ngiti. "Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ibigay niyo ang pasyente at bumalik na kayo sa mansyon. Alam niyo namang hindi niyo matatalo si Mr. Victor sa sarili niyang laro."
Lumabas ako ng sasakyan bago pa man ako mapigilan ni Damian. Tumayo ako ng matuwid sa harap nila. Ang hangin sa probinsya ay humahaplos sa aking buhok na tila nagbibigay ng lakas. Inabot ko ang folder mula sa kamay ni Simon bago pa siya makakilos. Ang larong ito? Tanong ko, habang dahan-dahang hinahawakan ang mga pahina ng kontrata. Ang larong binili niyo ang dignidad ko para lang sa pera? Tapos na ito. Sa harap ng kanilang mga nanlilisik na mata, dahan-dahan kong pinunit ang kontrata. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa aking pandinig, isang simbolo ng bawat sakripisyo at bawat luhang ibinuhos ko. Pinunit ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at hinayaan kong tangayin ng hangin ang mga labi nito patungo sa ilog sa ibaba ng tulay. Hindi niyo na ako pag-aari, mariin kong sabi, ang boses ko ay hindi na nanginginig. At ang bawat sentimong ibinayad niyo, babayaran ko ng katotohanan. Alam ko ang bawat transaksyong ilegal ni Victor sa kumpanya. Narinig ko ang lahat. Kung hindi kayo aalis sa harap namin, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay guguho ang imperyong ipinagmamalaki nyo. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Simon. Hindi nila inaasahan na ang Yuming, Yaya at Nurse ay may itinatagong pangil. Lalapit sana si Simon para ako ay saktan, ngunit mabilis na humarang si Damian sa harap ko, ang kanyang kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay handang pumatay. Subukan mong hawakan ang asawa ko, Simon. Banta ni Damian, ang boses ay parang isang bulkan na sasabog. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng bayang ito ng buhay. Sa gitna ng tensyon, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na bahagi ng hasyenda. Sino ang mga taong ito na nagkakagulo sa aking lupa? Mula sa dilim ay lumabas ang isang matandang babae na may hawak na tungkod, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna, si Doña Elena. Sa likod niya ay isang grupo ng mga lalaking taga-bukid na may hawak na mga itak at sulo, ang kanilang mga mukha ay handang ipagtanggol ang kanilang lupain. Napaatras si Simon at ang kanyang mga tauhan. Alam nilang sa lugar na ito, wala silang kapangyarihan. Mabilis silang bumalik sa kanilang mga sasakyan at humarurot palayo, iniwan ang alikabok sa kalsada. Nang mawala na ang panganib, naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Napasandal ako kay Damian at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanyang mga braso na pumaligid sa akin hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kanlungan. Dahan-dahang lumapit si Doña Elena sa amin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin kay Damian. Kaya pala hindi ka na tumatawag, Damian. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay may halong pait at paghanga. Dahil nahanap mo na ang babaeng may tapang na tapatan ng dilim ng pamilya natin. Tumingin ako kay Damian at sa ilalim ng liwanag ng mga sulo, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa loob ng mansyon, isang tunay na ngiti at isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ko ang mahinang ubo mula sa loob ng sasakyan. Mabilis akong tumakbo pabalik kay tatay, ngunit ang aking puso ay tumigil nang makita ang monitor. Ang linya ay nagsisimula ng maging tuwid. Ang mahabang guhit sa maliit na screen ng monitor ay tila isang malupit na hatol na nagpatigil sa tibok ng aking mundo. Walang tunog na maririnig, kundi ang katahimikan ng gabi,
Ngunit sa aking pandinig, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagsabog ng panlulumo. Ang aking mga kamay, na kanina lang ay buong tapang na nagpunit ng kontrata, ngayon ay nanginginig habang hinahanap ang pulso sa leeg ni tatay. Hindi, hindi maari ito. Tatay, pakiusap. Ang aking pagsusumamo na halos hindi lumabas sa aking lalamunan dahil sa sobrang sikip ng aking dibdib. Sa gitna ng aking pagkataranta, naramdaman ko ang mabilis na pagpasok ni Damian sa loob ng sasakyan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Agad siyang tumulong sa akin para ilabas si tatay at dalhin sa loob ng bahay ni Doña Elena. Ang bawat hakbang namin sa malawak na pasilyo ng hasyenda ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang amoy ng lumang kahoy at mga bulaklak sa paligid ay hindi ko na napansin. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng katawan ni tatay na tila unti-unti nang bumibitaw sa mundo. Sofia, gawin mo ang kailangan mong gawin. Narito ako. Sigaw ni Damian habang inilalapag namin si tatay sa isang malapad na higaan sa loob ng isang silid na puno ng mga medikal na kagamitan, isang sorpresa na hindi ko inaasahan sa gitna ng probinsya. Dito lumabas ang pagiging nurse ko. Ang aking mga emosyon ay pilit kong ikinulong sa isang sulok ng aking isipan. Sinimulan ko ang cardiopulmonary resuscitation. Bawat diin ng aking mga palad sa dibdib ni tatay ay tila isang panalangin. Ang pawis ay tumatulo sa aking noo at ang aking mga braso ay nangangalay na, ngunit hindi ako huminto. 1, 2, 3. Bumalik ka, tatay. Pakiusap, wag mo akong iwan. Ang paulit-ulit kong bulong na tila isang ritual ng pag-asa. Sa tabi ko, nakita ko si Damian. Nakahawak siya sa mga kagamitan, handang ibigay ang anumang kailanganin ko. Ang kanyang mukha ay basang-basa rin ng pawis. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata, hindi takot para sa sarili, kundi takot na makita akong mawalan ng mahal sa buhay. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na pumipigil sa akin na malunod sa desperasyon. Lumapit si Doña Elena sa pintuan. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ipagpatuloy mo, Hija. Ang dugong Alonso ay hindi madaling sumuko. Ilang minuto ang lumipas na tila naging mga taon. At sa wakas, isang mahinang ubo ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang maliit na guhit sa monitor ay muling nagsimulang gumalaw, dahan-dahan, tila isang paslit na natututong maglakad. Ang paghinga ni tatay ay naging mas malalim, bagaman mahina pa rin. Napaatras ako at napaupo sa sahig, ang aking lakas ay tila biglang naglaho. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ang bawat hikbi ay puno ng pasasalamat at sakit. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa aking balikat. Si Damian. Naupo siya sa tabi ko sa malamig na sahig, hindi alintana ang kanyang mamahaling damit. Iniyuko niya ang kanyang ulo at hinayaan akong sumandal sa kanya. Ligtas na siya, Sofia. Ligtas na kayo. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa bawat hibla ng aking pagkatao. Sa gabing iyon, sa loob ng silid na amoy gamot at pag-asa, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa.
Ang lalaking dati ay itinuring kong kaaway ay siya na ngayong katuwang ko sa paghinga. Ngunit habang dahan-dahang kumakalma ang lahat, lumapit si Doña Elena sa amin, may hawak na isang telepono. Damian, kailangan mong tingnan ito. Sa screen ng telepono, nakita namin ang isang balita na mabilis na kumakalat sa social media. Isang video ni Sofia na hinahabol ng mga tauhan ni Victor, ngunit ang kwento ay baligtad. Isinasaad doon na si Sofia ay dinukot si Damian at ang kanyang ama para hingan ng ransom ang pamilya Cortez. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking dugo. Si Victor, hindi lang niya gustong sirain ang buhay ko. Gusto niya akong gawing kriminal sa mata ng buong mundo. Tumingin si Damian sa akin. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Hindi pa tapos ang laban, Sofia. Ngayon, sisiguraduhin nating ang lahat ng kasinungalingan niya ay babalik sa kanya ng 10 beses na mas masakit. Ang bawat salitang lumalabas sa screen ng telebisyon ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitira kong dangal. Pinapanood ko ang sarili kong mukha, isang larawang kinuha noong araw ng kasal namin, kung saan ang aking mga mata ay puno ng takot, ngunit ngayon, binigyan ito ng malisyosong kahulugan. Ayon sa balita, ako ay isang tusong babae na ginitna ang sariling ama para makuha ang yaman ng mga Cortez. Huwag mong panoorin yan, Sofia, ang mahinahong utos ni Damian habang dahan-dahang pinapatay ang telebisyon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan, hindi dahil sa lamig ng gabi sa probinsya, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Gusto niyang maging bilanggo ako sa paningin ng buong mundo, Damian, ang nanginginig kong tugon. Paano tayo lalaban kung ang lahat ng tao ay naniniwala sa kasinungalingan niya? Tumingin si Damian ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Hindi lahat, Sofia, dahil ako ang buhay na saksi. At ang bawat kasinungalingang itinanim niya, ako mismo ang magbubunot. Magtiwala ka sa akin. Mula ngayon, ang anino ko ang magsisilbi mong proteksyon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa loob ng ligtas na kuta ni Doña Elena, isang kakaibang kasunduan ang nabuo sa aming dalawa. Hindi na ito ang kontratang pinirmahan ko dahil sa pangangailangan. Ito ay isang alyansang binuo ng parehong sugat at iisang layunin. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Damian ang aking mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki, naramdaman ko ang isang uri ng kalinga na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa kanya. Ang bawat haplos niya ay tila nagsasabing hindi na ako mag-iisa sa gitna ng unos. Kailangan nating makuha ang kopya ng mga bank statements na itinago ni Victor sa lumang vault ng mansyon. Paliwanag ni Damian habang nakaupo kami sa harap ng isang maliit na lamesang gawa sa matigas na nara. Iyon ang magpapatunay na hindi ikaw ang nagnakaw, kundi siya. Ngunit habang kami ay abala sa pagpaplano, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking batok. Ang katahimikan ng hasyenda ay tila masyadong mabigat. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay biglang tumigil, tila may nagbabantang panganib na paparating. Damian, may narinig ako, bulong ko. Ang mahinang pagdaing ng lumang kahoy sa pasilyo ay tila isang babala. Mabilis na tumayo si Damian at pinatay ang gasera. Ang buong silid ay nabalot ng dilim. Hinila niya ako sa likod ng isang malaking aparador. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat tibok ng aking puso
ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko ang isang anino, isang taong dahan-dahang pumapasok. May hawak na matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito isang magnanakaw. Ang bawat kilos nito ay tila isang sanay na mamamatay tao. Ang target nito ay hindi ang mga alahas ni Doña Elena, kundi ang higaan kung saan ako dapat natutulog. Sa isang iglap, sumalakay ang anino patungo sa kama at paulit-ulit na isinaksak ang hawak na patalim sa ilalim ng mga kumot. Ang tunog ng pagpunit ng tela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Isang mahinang impit ang lumabas sa aking mga labi. Agad na lumingon ang anino sa aming direksyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Bago pa man makakilos si Damian, mabilis na sumugod ang salarin patungo sa amin. Isang matinding kaguluhan ang nangyari. Ang tunog ng mga gamit na natutumba at ang mabigat na paghinga ng dalawang lalaking nagbubuno ay pumuno sa silid. "Tumakbo ka, Sofia. Humingi ka ng tulong," sigaw ni Damian habang pilit na pinipigilan ang braso ng salarin. Ngunit hindi ako makagalaw. Nakita ko ang patalim na dahan-dahang bumaba patungo sa dibdib ni Damian. Sa gitna ng takot, nakuha ko ang isang mabigat na plorera sa ibabaw ng lamesa at buong lakas na inihampas ito sa ulo ng salarin. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tila isang pagsabog sa aking pandinig. Bumagsak ang lalaki, ngunit bago pa man namin makita ang kanyang mukha, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bintana. Ang salamin ay nabasag sa libu-libong piraso. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking balikat bago ako dahan-dahang bumagsak sa sahig. "Sofia!" Ang huling narinig kong sigaw ni Damian bago unti-unting nagdilim ang aking paningin. Ang sakit na gumising sa aking katawan ay hindi nagmula sa sugat sa aking balikat, kundi sa katotohanang bawat paghinga ko ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalapit sa bingit ng kamatayan. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, ang unang sumalubong sa akin ay hindi ang marangyang kisame ng mansyon, kundi ang kahoy na bubong ng silid sa hasyenda na binabalot ng malambot na liwanag ng umaga. Naramdaman ko ang isang mainit at mahigpit na hawak sa aking kanang kamay. Lumingon ako ng bahagya, kahit na ang bawat galaw ko ay tila binabayaran ng matinding kirot sa aking balikat. Si Damian. Nakaupo siya sa isang mababang silya sa tabi ng aking higaan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Ang kanyang magulong buhok at ang nangingitim na ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita na hindi siya natulog sa buong magdamag. Ang kanyang suit na kagabi ay napakaayos ay gusot-gusot na ngayon. May mga bahid pa ng tuyong dugo sa kanyang manggas. "Sofia," pulong niya nang maramdaman niyang gumalaw ako. Agad siyang umayos ng upo. Ang kanyang mukha ay puno ng kaginhawahan, ngunit may kalakip ding matinding lungkot. "Diyos ko, gising ka na. I'm so sorry. I'm so sorry, Sofia." Si tatay. Ang unang lumabas sa aking bibig, ang aking boses ay gasgas at mahina, tila tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ligtas siya. Nasa kabilang silid siya kasama si Lola at ang personal na doktor niya. Walang nakalapit sa kanya. "Ipinangangako ko sa iyo." Mabilis niyang sagot habang dahan-dahang hinahaplos ang aking noo. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na pansamantalang nagpatahimik sa takot sa aking puso. Ang bala
ay dinaliri lang ang balikat mo. Sabi ng doktor, mabilis na gagaling ang sugat, pero kailangan mo ng pahinga. Tumingin ako sa kanya, sa mga matang dati ay walang ipinapakitang emosyon kundi lamig at pagmamataas. Ngayon, ang mga matang iyon ay tila isang bukas na aklat ng pagsisisi. Bakit ka umiiyak, Damian? Hindi ba't negosyo lang ang lahat ng ito para sa iyo? Isang pirasong papel lang ako na maaari mong itapon kapag tapos na ang laro. Ang bawat salita ko ay tila mga hampas na nagpapikit sa kanyang mga mata sa sakit. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay, ngunit hindi siya lumayo. Sa halip, dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang silya at lumuhod sa malamig na sahig sa tabi ng aking kama. Ang isang Thai-fu na kilala sa pagiging walang awa sa mundo ng negosyo ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang yaya, ng isang nurse na walang pangalan. Sana ako na lang ang nabaril, Sofia. Noong makita kitang bumagsak kagabi, pakiramdam ko ay kinuha rin ang sarili kong hininga. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Mula sa simula, tinuring kitang kasangkapan para protektahan ang sarili ko laban kay Victor. I was so blind. Akala ko, kapag naging malupit ako sa iyo, hindi ko mararamdaman ang takot. Pero nagkamali ako. Ang totoo, nung pumasok ka sa buhay ko, doon ko lang naramdaman kung paano mabuhay muli. Inilagay niya ang kanyang noo sa gilid ng aking kama. Ang kanyang mga balikat ay gumagalaw sa bawat tahimik na hikbi. Pakiusap, Sofia. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ituwid ang lahat. Hayaan mong alagaan kita, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil hindi ko kayang mawala ka. Nakatitig ako sa kanyang nakayukong ulo. Ang puso ko ay nag-aagawan sa pagitan ng dalawang matinding emosyon. Nararamdaman ko ang katapatan sa kanyang boses, ang pag-ibig na dahan-dahang gumigising sa gitna ng aming mga sugat. Ngunit sa bawat pintig ng aking sugatang balikat, naalala ko rin ang bawat insulto ni Doña Imelda, ang bawat gabing umiyak ako sa sulok ng banyo ng mansyon, at ang katotohanang ang buhay ko ay dinala sa kapahamakan dahil sa kanyang apelyido. Masyadong malalim ang mga latay ng nakaraan para burahin ng isang pagluhod. Dahan-dahan kong inilipat ang aking tingin patungo sa bintana, iniwasan ko ang kanyang mga mata. Tumayo ka riyan, Damian. Ang pagluhod mo ay hindi makakapagpabalik sa tiwala na matagal mo nang dinurog. Ligtas ang tatay ko ngayon at iyon lang ang mahalaga sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto ko nang lumayo. Gusto ko nang makuha ang kalayaang matagal ninyong ipinagkait sa akin. Hindi ko siya tiningnan, ngunit naramdaman ko ang biglaang panlalamig ng hangin sa silid nang dahan-dahan kong iharap ang aking likod sa kanya. Iniwan siyang nakaluhod sa dilim ng kanyang sariling pagsisisi. Lahat ng akala mong biktima ka lang ng kasalukuyan, Sofia, ay nagsimula sa isang malaking kasalanan ng nakaraan. Iyan ang mga salitang binitawan ni Doña Elena nang pumasok siya sa aking silid. Ilang sandali matapos umalis si Damian na may mabibigat na hakbang at sugatang puso. Umupo ang matanda sa tabi ko. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay marahang humawak sa aking malamig na palad. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na tila kay raming taon ng kinikimkim. Ang tatay mo, si Jaime Alonso, ay hindi lang basta isang pasyente na nangangailangan ng tulong. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon.
dating accountant si Jaime sa kumpanya ng mga Cortez, 20 taon na ang nakalilipas. Siya ang pinakamatapat na tauhan ng yumaong asawa ko. Ngunit nang pumasok si Victor sa pamamahala, nakita ni Jaime ang mga ilegal na transaksyon na ginagawa nito. Sinubukan niyang magsumbong, ngunit bago pa man niya magawa iyon, binaligtad siya ni Victor. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking mga pisngi habang pinapakinggan ang bawat salita ng matanda. Ibig sabihin po ba, ang pagkakakulong ng pamilya namin sa kahirapan, ang pagkakasakit ni tatay dahil sa labis na pagtatrabaho para linisin ang kanyang pangalan, lahat ng iyon ay dahil kay Victor. Tumango si Doña Elena. Ipinakulong siya ni Victor sa kasalanang hindi niya ginawa. At nang makalaya siya, wala na siyang natira, kundi ang kanyang dangal at ikaw. Noong pumunta ka kay Damian para humingi ng tulong, hindi alam ni Damian ang totoong kwento. Ngunit nang malaman niya ito kamakailan mula sa akin, doon niya napagtanto na ang utang ng pamilya Cortez sa pamilya mo ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng kontrata. Napapikit ako sa tindi ng sakit na aking nalaman. Ang bawat piraso ng aming paghihirap, ang bawat gabing umiiyak ang aking ama sa tindi ng pait ay dahil sa iisang pamilya. At ngayon, nakatali ako sa pamilyang iyon sa pamamagitan ng kasal. Ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat na pinaglalaroan ng aming mga buhay. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Damian na may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng takot nang makita ang aking reaksyon. Nakuha ko na, Sofia, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga orihinal na dokumento na nagpapatunay na si Victor ang nagnakaw sa pamilya mo, 20 taon na ang nakalilipas. At ang mga kasalukuyang dokumento ng korupsyon niya sa kumpanya. I have everything. We can clear your father's name, and we can put Victor behind bars for the rest of his life. Bakit ngayon lang, Damien? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pait. Kung hindi ba ako nabaril, kung hindi ba ako muntik ng mamatay, mananatili ba akong isang yaya na walang halaga sa paningin mo? Hindi, Sofia. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi na natapos ni Damian ang kanyang sasabihin nang marinig namin ang malalakas na yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng pagkabali ng mga kahoy na pinto mula sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mabilis na pumasok si Victor sa silid, may kasamang 2 armadong lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Wala na ang kanyang karaniwang mapanuyang ngiti. Akala niyo ba talaga ay makakatakas kayo sa akin sa liblib na lugar na ito? Wika ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang huni ng ahas sa gitna ng gabi. Damian, ibigay mo sa akin ang folder na iyan. Kung hindi, sisiguraduhin kong walang makakalabas ng buhay sa silid na ito. Humarang si Damian sa harap ko at sa harap ng kanyang lola, ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasaglaban sa panganib. Tapos na ang laro mo, Victor. Alam na ng batas ang ginagawa mo. Sumuko ka na. Isang nakatatakot na tawa ang pinakawalan ni Victor. Sumuko? Pagkatapos ng lahat ng binuo ko? Mas mabuting mamatay kayong lahat kaysa mawala sa akin ang imperyo ko. Mabilis na iniangat ni Victor ang kanyang kamay. Ang malamig at makintab na metal ng kanyang baril ay nakatutok na ngayon ng diretso sa dibdib ni Damian. Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga.
Ang aking sugat sa balikat ay tila nawalan ng kirot sa tindi ng takot na naramdaman ko para sa lalaking nasa harap ko. Isang maling galaw lamang at ang lahat ay matatapos sa isang iglap. Huwag mo siyang idadamay, Victor. Ako ang kalaban mo, hindi siya. Kung meron kang gustong tapusin sa pamilyang ito, ako ang harapin mo. Ang boses ni Damian ay kalmado, ngunit may talim na mas matalas pa sa anumang patalim. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang malawak na likod ay nagsisilbing pader na naghihiwalay sa akin mula sa dulo ng baril ni Victor. Sa kabila ng panganib, ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang bawat mabigat na paghinga na tila isang panata ng pagprotekta. Isang mapait at nakatatakot na tawa ang pinakawalan ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig sa tindi ng desperasyon. Gusto mong maging bayani, Damian, para sa isang yaya, para sa isang babaeng nakuha mo lang sa isang pirasong papel? Binigo mo ang pamilya natin, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan kong binuo para sa kumpanya. Ang kumpanyang binuo mo sa dugo at luha ng mga taong tulad ng pamilya ni Sofia ay hindi karangalan, Victor. Ito ay isang kulungan, tugon ni Damian, habang dahan-dahan niyang iniaangat ang kanyang mga kamay para pakalmahin ang kanyang amain, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sumuko ka na. Narinig ko na ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo. Paparating na sila. Sa labas, sa kabila ng makapal na pader ng hasyenda, narinig nga namin ang mahinang tunog ng mga sirena na unti-unting lumalapit. Ang tunog na iyon, na dapat ay nagdadala ng kaligtasan, ay nagdulot lamang ng mas matinding takot sa aking puso dahil alam kong ang isang desperadong tao ay walang pinipiling paraan para makatakas. Huli na ang lahat, Damian. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong magsasama-sama kayo sa impyerno. Ang huling sigaw ni Victor. Dito ko nakita ang dahan-dahang paghigpit ng kanyang daliri sa trigger. Sa isang iglap, ang aking utak ay tila huminto sa pag-iisip. Walang pait ng nakaraan, walang takot sa hinaharap. Ang tanging nasa isip ko ay ang buhay ng lalaking nakatayo sa harap ko. Sinubukan kong humakbang pasulong para humarang, ngunit mas mabilis si Damian. Nilingon niya ako sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal kong hinahanap ang tunog ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Sofia, mahal kita. Ang huling bulong na lumabas sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, isang nakabibinging tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, isang matalim na pagsabog ng pulbura na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Walang tunog na kulog ang maihahalintulad sa bigat ng ingay na iyon na nagdala ng mabilis at malupit na kamatayan. Hindi ko naramdaman ang sakit ng sarili kong sugat sa balikat. Ang tanging nakita ko ay ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ni Damian patungo sa akin. Sinaloko siya ng aking mga braso at sabay kaming napaupo sa malamig na sahig. Damian, Damian, pakiusap, wag. Ang aking pagsusumamo habang ang aking mga kamay ay pilit na tinatakpan ng sugat sa kanyang dibdib. Ngunit ang dugo ay mabilis na dumaloy, kasing bilis ng aking mga luha. Ang aking puting bestida ay dahan-dahang nabalutan ng kulay pulang likido, isang mantsa ng sakripisyo, isang mantsa ng pag-ibig na ibinigay para sa aking buhay. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit
ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mahina. Sa labas, narinig ko ang malalakas na yabag ng mga pulis na pumasok sa silid at ang tunog ng pagbagsak ni Victor sa sahig habang siya ay inaaresto. Ngunit para sa akin, ang mundo ay tuluyan ng natahimik. Tanging ang mahinang tibok ng puso ni Damian sa ilalim ng aking mga palad ang natitirang tunog sa aking buhay. Idilat mo ang mga mata mo, Damian. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ang aking huling iyak habang yakap ko ang kanyang nanlalamig na katawan, habang ang pulang dugo ay patuloy na kumakalat sa aking puting suot, tila isang kontratang isinulat sa dugo na wala ng sino mang makakapunit. Ang amoy ng gamot at ang mapuputing pader ng ospital ay hindi na bago sa aking pang-araw-araw na buhay bilang isang nurse. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na takot o desperasyon ang pumupuno sa aking dibdib. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-aalala, ng mga walang tulog na gabi, at ng mga panalangin inialay ko sa bawat pagpatak ng swero sa tabi ng higaan ni Damian. Sa wakas, ang panganib ay lumipas na. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang bala na muntik ng kumuha sa buhay ni Damian ay naalis na sa kanyang dibdib. Habang nakaupo ako sa tabi ng kanyang higaan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Inaasahan ko na si Doña Elena ang papasok, ngunit nagulat ako nang makita ko si Doña Imelda. Wala na ang kanyang karaniwang marangyang suot at ang matikas na tindig na tila nagmamataas sa buong mundo. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng pagod. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at walang katiyakan. Sofia, ang mahina niyang tawag sa akin. Sa unang pagkakataon, walang talim ang kanyang boses. Maari ba akong lumapit? Tumango ako ng dahan-dahan at tumayo mula sa aking silya. Huminto si Doña Imelda sa harap ko. Tumingin siya sa aking balikat na may benda, pagkatapos ay sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, ang kanyang mga balikat ay bumagsak at hinawakan niya ang aking mga kamay. Patawarin mo ako, Sofia. Napakalaki ng aking pagkakamali sa iyo at sa pamilya mo. Naging bulag ako sa pera at sa mga kasinungalingan ni Victor. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka wala na ang anak ko ngayon. Baka tuluyan ng nasira ang pamilyang ito. Ang mga luha ng isang matigas na ina ay pumatak sa aking mga kamay. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa akin, naramdaman ko ang katapatan sa kanyang pagsisisi. Bilang isang anak na nag-alaga rin sa isang may sakit na magulang, alam ko ang bigat ng pagsisisi sa puso ng isang ina. Nalinis na rin ang pangalan ng tatay mo. Pagpapatuloy niya habang pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Inilabas na ng mga awtoridad ang katotohanan. Si Jaime Alonso ay isang matapat na tao at ang kumpanya ang hihingi ng dispensa sa inyo sa harap ng publiko. Ang lahat ng nawala sa inyo ay ibabalik namin. Salamat po, Doña Imelda, ang tanging tugon ko. Ang mahalaga po ngayon ay ang paggaling ni Damian at ang kapayapaan ng ating mga pamilya. Ang sugat ng nakaraan ay hindi mabilis maghilom, ngunit handa akong magsimula sa pagpapatawad. Ngumiti siya ng may pasasalamat bago dahan-dahang lumabas ng silid para bigyan kami ng oras ni Damian. Nang muli kaming mag-isa, naramdaman ko ang mahinang panginginig ng mga daliri ni Damian. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay agad na humahanap sa akin. Isang mahinang ngiti ang sumilip sa kanyang namumutlang labi. Sofia,
Bulong niya ang kanyang boses ay may gasgas pa dahil sa anesthesia. Nandito ka pa pala. Saan naman ako pupunta? Tugon ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag ka munang masyadong magsalita. Kailangan mong magpahinga. Narinig ko ang sinabi ni Mama, mahina niyang wika, habang pilit na inaabot ang aking kamay. Ligtas na ang tatay mo. Malinis na ang kanyang pangalan. At si Victor, hinding-hindi na niya kayo magugulo muli. Tapos na ang laban, Sofia. Tumango ako, ang aking mga mata ay muling napuno ng luha ng kaginhawahan. Salamat, Damian. Salamat sa pagligtas sa akin. Tumingin siya sa akin ng may malalim na lungkot na may halong pagmamahal. Ngayong tapos na ang lahat, malaya ka na. Ang kontrata ay wala na. Inutusan ko na ang aking abogado na ihanda ang lahat ng mga dokumento para sa paghihiwalay natin, kasama ang sapat na pondo para sa iyo at sa tatay mo para makapagsimula kayo sa probinsya. Hindi mo na kailangang magtiis sa tabi ko. Napatitig ako sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tila isang pagpapalaya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi iyon ang nais ng aking puso. Ang bawat sakripisyo na ginawa niya, ang pagluhod niya sa aking harap, at ang kanyang pagtanggap ng bala para sa akin ay nagpakita na ang lalaking ito ay hindi na ang halimaw na nakilala ko sa kontrata. Siya ay isang taong handang magbago para sa akin. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Pinagsama ko ang aming mga daliri sa ibabaw ng kumot. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Pilit na ipinapadama ang bawat tibok ng aking pusong naghilom na. Kaya ba nating simulan ang lahat ng walang kontrata, Damian? Ang banayad na ihip ng hangin mula sa dalampasigan ay nagdadala ng amoy ng alat at sariwang damo. Isang tunay na himig ng kalikasan na nagpapatunay na ang bawat unos, gaano man kalakas, ay may katapat na tahimik na umaga. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga sa tapat ng lumang bahay sa probinsya, nakaupo si tatay sa kanyang paboritong tumba-tumba. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay may malusog na kulay na muli at ang kanyang mga tawa ay malayang naririnig habang nakikipag-usap kay Doña Elena. Wala na ang mga tubo, wala na ang malamig na makina na dating nagdidikta sa bawat sandali ng kanyang buhay. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kapayapaan na matagal naming ipinagdasal, ang kapayapaang matagal na ipinagkait sa kanya ng kasakiman ng iba. Tiningnan ko sila mula sa balkonahe at napangiti ako habang dahan-dahang hinahaplos ang aking kanang balikat. Ang sugat doon ay isa na lamang maliit na puting guhit sa aking balat, isang peklat na hindi na nagdadala ng sakit, kundi nagpapaalala sa akin ng katapangan, ng sakripisyo, at ng kalayaang aming ipinaglaban. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lahat ng sakit, kundi ang pagpapasya na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang iyong kasalukuyan. Pinatawad ko na si Doña Imelda at sa bawat sulat na ipinapadala niya na puno ng pangungumusta at pag-aalala, alam kong nagbago na rin siya. Higit sa lahat, pinatawad ko na rin ang sarili ko. Naramdaman ko ang marahang pagpulupot ng mga kamay sa aking baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na init at ang amoy ng kanyang pabango ang bumalot sa akin, nagpaalis sa natitirang lamig ng aking mga alaala. Isandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at hinayaan kong magsama ang aming mga hininga sa ilalim ng papalubog na araw. Anong iniisip mo, asawa ko? Bulong ni Damian
Ang kanyang boses ay puno ng lambing na dati ay hindi ko akalaing kaya niyang ibigay. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Tugon ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay na nakapulupot sa akin. Mula sa isang malamig na opisina at isang maruming kontrata hanggang sa puntong ito kung saan hawak natin ang totoong kalayaan. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang ibang ipinapakita kundi ang paghanga at wagas na pagmamahal. Ang kontratang iyon ay nagdala sa akin sa iyo, Sofia, pero ang pag-ibig mo ang nagturo sa akin kung paano maging tao muli. No papers, no transactions, just you and me, forever. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang banayad na dampi ng kanyang mga labi sa aking noo, pababa sa aking mga pisngi, bago lumanding ng may buong pag-iingat at paggalang sa aking mga labi. Isang halik na walang halong takot o pag-aalinlangan. Isang halik na nagsisilbing selyo ng aming bagong simula, isang kasunduan na hindi isinulat sa papel, kundi nakaukit sa aming mga puso habang buhay. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa halaga ng yaman o sa kapangyarihan ng isang pangalan. Ito ay binuo sa pagitan ng dalawang sugatang puso na nagpasya na magkasamang maghilom, na handang magsakripisyo para sa katotohanan, at may tapang na harapin ang bukas ng walang hawak na anuman kundi ang kamay ng isa't isa. Sa wakas, ang aming kontrata ng luha ay tuluyan ng naging isang tipan ng walang hanggang pag-asa at pag-ibig.